the most special creation of God. Because on earth, man, ang tao ang kanyang pinaka-temple. Ang tao ang kanyang pinaka-tahanan. Ang tao ang gusto niyang tirhan dito sa balat ng lupa. Diba sa Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 3 and chapter 6, diba? Do you not know that you are the temple of God? Do you not know that you are the temple of the Holy Spirit? Sa John chapter 14, di ba sinabi niya, that if you keep and obey my commandments, my Father will love you, I will love you, and we will come and make our residence in you. He is living in us. Kaya nga ang tawag natin sa Kanya, pinag-aralan natin sa nakaraan, ito yung tinatawag nating abiding presence of God. Eh, saan na tayo mapunta? Kasama natin ang Panginoon dahil nakapanahan ka sa atin. So we are His temple. Kaya nga, ang tanong na Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, dahil nawawala sa kanilang kamalayan, na sila nga ay templo ng Panginoon. Kaya sabi niya, do you not know that you are the temple of God? Do you not know that you are the temple of the Holy Spirit? Kasi ang iglesia ng Corinthians sa mga panahon na yun, kung ano-ano yung pinagkagawa, mga taliwas doon sa kalituntunin ng Panginoon. Kaya sinabi ng Apostol Pablo, hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng Diyos? Kaya sabi pa niya, ang sino magsisira sa templo ng Diyos na ito, ay akin din sisirain. Ay mga kapatid, pangalagaan ang templo o residence ng Panginoon sa buhay ko. Kaya kapag nakakaramdam ka ng pagod na pahinga ka, that's how to get the temple of God one way. Huwag abusuhin ang physical na katawan. We are the temple of God.